Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 10 sa buwan sa Nobyembre tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimiyang tun sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Medyo mabugnaon ang kabuntagon ron, attorney, o niya ato sang paabuton nga atong mapaminaw, no, ang ato ang latest weather update subay sab ni ining bagyong uwan apan samtang okay ning tunguran na itong linya Sir Jomar Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Jomar, good morning. Sir Jomar, bagyong uwan. So ang Typhoon Uwan as of 7 a.m. ganiha, base sa atong Benguet Doppler Weather Radar, 125 kilometers, kasadpan, amihan ang kasadpan sa may Baknotan, La Union. Na ay maximum sustained winds na 150 kilometers per hour dool sa sentro, ang gustiness mo abot sa 185 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, amihan ang kasadpan sa gipaspaso na 20 kilometers per hour. Sa atong track og intensity forecast unyang alas 5 sa hapon, posible kini na sa 220 kilometers kasadpan ang Sinait, Ilocos Sur ug under gihapon kini sa typhoon category. Tungod kini sa kusog na hangin dala sa bagyong uwan, nakataas gihapon ang tropical cyclone wind signals number 4, 3, 2 ug 1 mostly sa probinsya o lalawigan diha sa Luzon. Diri sa Visayas, signal number 1 ang northwestern portion ng Northern Samar, northern portion ng Iloilo, lakip na ang Capiz, Aklan, ug northern and central portions ng Antique, kasama ang Caluya Islands. Wala nang tropical cyclone wind signals nakataas sa whole province of Central Visayas, Cebu ug sa Bohol. Tungod kini sa hinungaw sa bagyong uwan, makasinato gihapon ang Central Visayas or sa Cebu ng mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms. Kasarangan nito na sa kusog na hangin ang masinati sa Visayas ug ang kadagatan, kasarangan nito na sa pagkabalaron ug delikado gihapon ang mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Atong temperatura diri sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius ug ang Philippine Standard Time alas 8:12 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DSP Jomar Eclarino. Sir Jomar. Hello ma'am, good morning ma'am. Hi, good morning sir. Sir, ang atong nasinati nga kusog nga uwan ug hangin kaganang buntag, was it in any way related to Typhoon Uwan? Actually related siya sa bagyong uwan, that is hinungaw niya o extension sa Typhoon Uwan. For the rest of the day and in the coming days, ang ato ang panahon ba will be better than the past few days, sir? Yes ma'am, so expected natin this afternoon, improving na atong panahon. So mas maayo na atong panahon and onwards, ilabi na ugma until there is a Friday sa atong local forecast, balik ta sa generally fair weather. Sa pagkakaroon, Sir Jomar, doon na ba tayo nakita ang laing nagsunod na sad kay murag ang mga tao na phobia ug na trauma nga si Tino gisundan ni Uwan? So unang-una ma'am, no, continuously monitoring ta sa weather updates sa DOC Pag-asa officially. And so far wala pa tayo gi-monitor na low pressure area
sa gawas ng PER or cloud cluster. But sa atong gi-release nung last Friday sa tropical cyclone threat potential this coming weeks, so natin nakita na possible circulations, but kining circulation ang gitawag nato na tropical cyclone like vortex or possible LPA is nagipakita sa model na possible na ma-develop but still low likelihood kini maging bagyo. Okay. Okay. Wala na ko'y pangutana, ma'am. Dagang salamat ninyo na Sir Jomer. Labi na kay round the clock yun mo diha nag-update sa amo over these past few days. So dagang salamat sa pag-asa. May isa pa yan, sir og ma'am. So dagang salamat pod o padayon lang tag mag-monitor daily sa atong weather and climate update sa DOST Pag-asa. Mag-amping na tanan o good morning. Dagang salamat Sir Jomar Clarino ug maayong buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon labang ta sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, DILG slams brakes on LGU foreign trips. Sa Super Balita, mga Liloanon nabalaka sa dautang baho. Sa The Freeman, today and tomorrow, classes suspended. Sa Banat News, Central Visayas, Y klase, kamanduan gikan sa Malacañang tungod sa bagyo. Sa Philippine Daily Inquirer, almost 1 million evacuated as UAN slams Luzon. Sa The Philippine Star, over 1 million flee UAN's fury. Sa Manila Bulletin, UAN batters Bicol and Luzon. Close to 1 million individuals preemptively evacuated. Ug sa Tempo, 1 million flee UAN. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy,
Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag, Pinoy. Kutas kaayo ang ato ang miaging semana, well, over the past 2 weeks, in fact, partner. Grabe ang murag ato ang monitoring, murag halos di ta mga tog kay nagmonitor ta kung asa nadapita ang bagyo, pero karon mapata na kahibaw sa extent of devastation, no? Wala pay, although before ni landfall siya sa katong gagahapon, dunay duha nga namatay. Oh, dito sa Katbalogan ay tigulang namatay. So karon tan-aw sa nato kung unsay assessment pong paganina na naman siya sa Benguet, and then it will go to murag part sa Ilocos, and then eventually mo gawas na siya sa atong nasod. Pero grabe gyud ang ato ang mga kuan, grabe atong experience, partner. But I think what everyone learned after Tino and what happened to Cebu was that naabot na sila sa punto nga mag-forced evacuation. So, I think kanang maunay usa sa mga kanang nakatunan sa mga tao, no, kay murag nakakita sila nga unsa day ka grabe, unsa day ka paspas kung kumpiyansa lang ka. Yeah, in fact, kagabi nanawagan si Talisay City's Mayor Samsam Gulyas sa mga residente dito sa kuan, kabaybayunan sa Talisay City, partner, nga kay murag nakabantay magud sila nga misaka ang tubig abnormally. So mo to kagabi doon na say mga preemptive and forced evacuations gipahigayon dito sa Talisay, and mo na just to point out nga murag mao na, pero despite that, partner, ang nakapatay dili man sad good ang preparation katumang sigurong flash floods from Tino nga kining wala nato na pangandaman ngayon ato di ay kay kung ikaw nagpuyo kag subdivision, partner, and for the longest time wa ka naka-experience ani, of course Kumpiyansa gid ka. may pagka-kumpiyansa ka, dili ka mag-expect ngayon ana. Yeah, but I think kuan nila na underestimate nila ang capacity of the river nga duol ra gid sa ilang area. Kay kato di man to siya entire subdivision submerged. Naman to'y portions of the subdivision nga wala ra na appeal. So katong low-lying areas mo ay apektado kaayo. But in the case of Liloan, I don't really know, no? Kanang murag grabe gyud kaayo ang yang nahitabo, dugay pa gyud kaayo ni ubos ang tubig. So as of yesterday, mga gibana-bana o sa kamilyon ka mga tao gyud sa Luzon ug sa Kabisayan ang gi-appeal sa preemptive evacuation, no, tungod kay kining gidak-on sa super typhoon Uwan. Kung imong tan-awon sa kanang weather apps that we follow or kanang satellite images, muro niya gitabunan sa iyahang mga panganod ug sa iyahang Antibuk Pilipinas. This reminds me of Yolanda kay mo na nahitabo sa Yolanda nga nawagtang sa mapa ang Pilipinas. So mga base sa mga videos o photos nga ni circulate kagahapon, partner, baha gyapon dito sa Vera Catanduanes, and then later on dito sa Aurora mao ang gihapon ang sitwasyon. So tungod sad siguro sa kadako or grabe sa uwan nga gida sa maong bagyo niya. Ang nakakuha na niya attorney kay ang Tino murag kutob ra ta og signal number 4. At ang kining uwan ni abot gyud og signal number 5 in 6 areas in Luzon. And I think kusog yun kay siya kay even in Manila, I've been reaching out to friends, wala pa na layo pa ang bagyo, na feel na nila ang kusog sa hangin. So more on hangin. Yeah, it's not to saying kining kung ano, but ang ako lang, partner, ba sakto ra sad or may na lang sad gani nga wala sad ta dire na igo kaayo sa Cebu, partner. Kay magunsa na lang sa dato makaig sa bunog na kay ang mga tao kung tumiba, but everyone was like bracing for it. Everyone was a bit sleepless, no, kay kanang unsure ka ba niya na nasad na lain nasad. So while we do not also kanang appreciate nga tumang kaigsuunan sa Luzon mo gikulata na sad ani, sometimes makaingon sa tahay salamat kay makaginhawa tagamay diri kay daghan ba taon kaayog mga wa pa nakabalik silang balay kay lapok pa, wa pay tubig, and wala pay nakapanghinlo, no. So kanang sige na lang, at least makaingon tag dili swerte sila, pero salamat na lang sa taon nga dili po diri gibalik. Ang LGU response, partner, tan-aw nimo unsa enough pa, kinahanglan patagtabang, especially in light atong pagpang-bash, no, nga nahiaguman sa ato ang mga mayor o board member tungod sa ilahang London trip at the height of Typhoon Tino.
I think yes. Kanang para nako there is never you can never have enough no kung tabang imo kinahanglan. And what I see in social media is everyone has become so busy with bashing, giving their opinions kanang sa pagpanaway, sa pag call out. While I appreciate that no nga nibarog ang mga tao, but let us not forget that these words on social media kining mga tinubagay sa mga politiko dili ni makahatod og tubig ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan oy. So thankfully nay uban nga hilom ra naglihok unya adto sa mga tao, pero I hope nga kanang atong tagaw-taw ang ato ang yawit ato sad ng ubanan og kuan kanang ubanan nato attorney og kanang matunol gay nga tubig ug pagkaon para sa mga tao nga nagkinahanglan. Nya unsa mo kuno partner nga ang pagkaon o ang tubig na aman say tatak. Bahala na lang. Para nako I've always been consistent no nga kanang moingon ng mga tao epal. Para nako balag epal sige bahala na lang. Total at the end of the day ang imong tulubagon it's between you and God. Kung ang imong paghatag ba imong kinasing-kasing or do na kay interest, but para nako karong panahon na nga ginahanglan kay sa mga tao bahala na lang na. Total di man nato malamoy ang apelyido ug pangan. Ang atong gikinahanglan tubig man og pagkaon. So sige na lang basig maura poy na ay stocks. Kay naamsag ko yung mga contact dito ningon sad sila dunay uban nga ilang mga gipang prepare nga mga kanagay contingency attorney for kanang mga evacuation of mga relief supplies na apil pod og kabahaan. So dili sad to magamit. So para nako moom ginay available. I do know no if you're referring, and I think you are, to the Frasco brand of Duke Frasco. I do know nga even before the bagyo na sila products ng Frasco water, baligya na sa ilang titays kay they own titays man. So na sila anang mga produkto nga ingon ana, but if you put it in the light of politics, to some it would sound kanang not good no, but mao lagi kanang para nako pagkaon man unya mainuman nakinahanglan makata anyway ini kahuman og di pud ninyo picturean ninyo, di pud ninyo i-share, di mo pud makabawang uban kamura may makabutar kung di ba angayan butaran or angay babutaran. So para nako kung natay katabang-tabang gyapon ta kay ang atong gipakita nga bayanihan, ang atong gipakita nga kagahi pag linog wa man ta kakita karon, wala man ta nakakita og spirit nga ingon ana murag more on hate and indignation. And while I appreciate the indignation because we must all stand up for what is right, for what is just, and hold people accountable, para nako let us not also lose sight that there are still people in need. So mao tong giingon ni Congressman Duke Frasco nga address niya sa gobernador nga stop politicking kay pero na kuan sad siya adto kanang na para nako medyo I wouldn't handle it that way. Because in the first place, wa man ka ni acknowledge nga nilarga ka. Wala ka ni apologize for not being there. And it would have been better if you explain nga, yes, I left, but when I saw nga ina kagabi, I found ways to fly back right away. Instead, cut my trip short. Instead, ang iyang asawa, si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, mao ni-explain. Who was even there for official business, yes. supposedly. So, siya, wala siya ni-explain. So, and then, moto, murag nisumbalik sa iya partner kay, ang mga netizens, kay Bauca, very also, maway tiguan. Sila na mismo ang ni pakita atong mga, nangukay sa mga kuan, kining mga katong kape, mga tubig. But dili sad kay kung mo kalawat nga 100% of those are really netizens. There's also a political play here. I know because you know that's from the 5th district, and you know that from the 5th district there was also a dynasty nga ihapong gilupig, and so of course in every opportunity, in every kuana gid na opportunity sad to do something. And I think regarding sa bashing partner ba, murag kining I think kay naka-realize na gyud na siguro sila by now. So kung unsa man gani naka-realize na sila ay kuing na kung ako siguro mayor nya min ato, and then after that bisag ako siguro sa ilang position murag masiging-siging ta kay nanayatis na hinuon ay mong adto kag but ningon man sila nga while ang uban na pa sila sa Dubai ni balik, kung uban na adto nya gyud sa London ni balik sad kay murag nakakita sad sila maybe wala lang sila naka-foresee ba nga maigog gyud ang 5th district gyud Central Cebu. So
mao siguro na sakto si Sir Fred Langido sa Freeman nga kanang let's stop lang sa murag i-focus na tong energy on kana bitong helping each other, and then let those kining kuan katong kung naamad sila manubag ala file the necessary cases later on, but for now ang atong focus is rebuilding, restoration, relief. Kana sila mga importante nga kinahanglan natong pabuhaton karon, and enough of the bashing na siguro ta. Bahala na lang mo mag-bashing, but to me ba kanang kada bash na to, kada comment sa social media pwede atong ilbugtian og usa ka botelyang tubig. Pero mao sa lagi na partner karon magkingking na gyud ang ato ang hopefully magkingking sila partner kay ang mga tawo man gud naglagot kay I would understand sa the sentiments of the people nga murag gikan pata sa mga balita nga about corruption, and then karon all of a sudden tibuok Metro Cebu nagibaha, nangamatay nearly 200 ka mga tao, and a lot of destruction everywhere. So kanang di sad ta maka basol nila kung inana ang ilaha bitong bugso sa ilahang yes di gud malikayan kay kapoy bayad buhis. So muna sa partner. So hopefully lang everyone has learned their lesson. Unya dayon ang importante karon kay murag ni hupa na nakaagi na ang duha ka bagyo. So kining back to kuan na sad ta. As Pag-asa said, murag I would like to believe that better days are coming for the next few days this week, no? So let's take that opportunity to kanang start over, clean up everything. Unya kanang kuan pud balik ta sa ato ang kuan ba kanang kay ato ang mga paningkamot nga magtinabangay sa usag-usa. So wala sa partner ang about sa bagyo. Nya sa tong pagbalik, sa akong pagbalik kay mag-isgot-isgot ta aning laing bagyo. Balik lang nimo, ikaw lang sa mga lang sa kog kuan kanang dispensa kay kining ako ang lakaw karong alas 9 relief operations pod ni for the rest of the day. Okay, so daghang salamat partner. Sa akong gingon na laing bagyo pero dili ni Pilipinas ang maigo kundi international. International din usara sad ka tawo posibleng maigo ani si Senator Bato de la Rosa. So ato nang isgutan sa atong pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local.
Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya, before sa pag-landfall ni Bagyong Uwan kagahapon, pipila ka mga adlaw doon nagbalita sad nga mitumaw mga higala kabahin ining mura sa bagyo sa kinabuhi ni Senator Bato de la Rosa kay una ni ana mi padayag man si Ombudsman Crispin Rimulya sa usa ka interview with the media sa usa ka radio station dito sa Kauluhan nga duna na kunoy ICC, duna nay warrant of arrest ang ICC nga giluwatan batok sa maong senador kabahin kini sa kasong crimes against humanity gihapon. Ubos sa pangatungdanan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte diin si Senador Bato de la Rosa sa atong panahon siya ang chief PNP chief, ang Philippine National Police Chief. So karon mga higala tungod atong noon later on ang pipila ka mga ang Malacañang ug uban pang mga opisyalis ni deny man sila nga wa ni deny but niingon nga murag as far as they know wala pa sila na-receive nga kopya sa maong dokumento nya, wala pa sad kunoy red notice gikan sa International Police alang sa pagdakop ni Senator Bato de la Rosa kung ugalin maganing dunay ICC nga warrant. Si Executive Secretary Lucas Bersamin kagahapon miingon nga ang kanhi PNP chief nga si Senador Bato de la Rosa won't be joining Duterte in an ICC detention facility in The Hague. Dili kuno ni siya makig-uban kang kanhi Presidente Duterte dito sa ICC, dili sila parihas og detention facility kay matod ni Rimulya lagi iya man sa gihimug-atan nga I have it on good authority. I don't think sad nga kining ombudsman mamakak ni siya kung dunay ICC warrant kay dili ni siya laughing matter, dili ni siya joking matter nga kining issue nga makadali-dali lang ka og ingon nga dunay ICC warrant kung wala kay basis. So the exact statement ni
Ombudsman Rimulya kagahapon or a few days ago, ingon siya, I have it in good authority because this is a public interest program that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Nya dihang gipangutana siya kung ang information confirmed na ba. Si Rimulya maingon nga, I think so, I would say so. Mo na yang giingon. I have it on good authority. Doon na kuno siya source, doon na kuno siya basis nga it came from the authority or authorities ang giingon. But so far ang kinimanggong ICC mga higala, ang ilahang gong paagi dili ni sila magpa-press con, dili ni sila magpaagi og kining mga public statement. Ang mga dokumento nila unya pa nila i-upload diha sa ilang website kung confirm na gyud, and then kung i-upload man gani doon na sad sila yung mga detalye nga ilasang dili ipakita, especially if ang mga detalye mga higala kay dili maybe confidential or makaderail sa ilahang investigation or sa kaso. So kagahapon gipangutana si Bersamin ang executive secretary sa Malacañang o sa presidente kagahapon, maingon siya nga ang ICC might have issued an arrest warrant against De La Rosa, but it has yet to transmit the order through the ICC, International Criminal Police Organization or Interpol. So, posible ko no nga maybe doon na arrest warrant, pero kasamtangan pa ning pahibaw dito sa taga-Interpol. Nya ato magong padumduman nga ang niadtong Marso dihang gidakop or gi-surrender, kamo nalay bahala kung unsay tawag ninyo ato, gidakop ba, gi-surrender ba. It was upon the Interpol's request, ang Interpol man kuno ang ni-request sa kagamanan sa Pilipinas niadtong Marso nga dakpon o surrender si kanhi Presidente Duterte ug itugyan dito sa ICC aron mo atubang sa mga charges of crimes against humanity, kabahin niining matod pa pagpatay sa libuan ka mga tao panahon siyang administrasyon. So munay giingon ni Bersamin nga dihang gipangutana siya kung the same ba nga process ang agian ni Senator Bato de la Rosa if ever man gani nga kani mahinayon, ingon siya nga not anymore. Mato ni Bersamin nga ang Korte Suprema already recently approved mga bag-o nga rules on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject to extradition may be brought out of the country. So si Rimulya miingon sab nga ang bag-o nga mga mando, ang bag-o nga mga rules would have to be applied in the case of De La Rosa. Pero ang katunga rules kay para man to sa extradition, pero matod ni ICC counsel nga si Attorney Cristina Conte, we can hardly call this extradition. Dili man ni extradition kay matod ni Attorney Conte nga extradition is only between two countries. Naamo dihay treaty, an extradition treaty between two countries nga okay in case naatay mga badlungon sa atong naatay mga person in our countries between these two countries which are under a treaty, an extradition treaty, kung naadihay usa ka accused, pwede siya extradite ngadto sa pikas nga nasod. But this one, dili man Pilipinas ug laing nasod ang dunay treaty, but this one is between the Philippines and the ICC, the International Criminal Court. So ang kining rules nga giingon ni Bersamin, Executive Secretary, matod ni Attorney Conte, dili ni siya mo apply kay dili pwede ma-extradite si Senator Bato de la Rosa, considering si Senator Bato de la Rosa dili man siya ang kining ICC, dili man ni siya another country nga with which naatay treaty or extradition treaty. Matib ni Conte nga she stressed that based on the ICC's decision on the jurisdiction challenge raised by the former President Duterte, ang authority sa court over the investigation continues. Meaning, ang Pilipinas kuno is still required to cooperate with the ICC
even if ni withdraw na ta sa ato ang support or ni withdraw na ta from that treaty that created the International Criminal Court. Matod ni Attorney Conti nga ang ICC recognizes no immunity based on official capacity. Kay namagoy mga niingon mga higala nga na ako noy immunity na ay pwede ko ni siya mangayog refuge dito sa Senado, dito sa kadagkuan sa Senado. Ingon naman sa to si Senator Bato de la Rosa nga he will have to seek the help sa Korte Suprema. Pero matod ni Conti nga no, ang ICC recognizes no immunity. Dili ka immune. So just because you're a senator doesn't mean nga doon na kay immunity from ICC. In fact, wala kay immunity based on official capacity. Even a sitting president, pwede gani na maisuhan og warrant of arrest by the court. So therefore, Bato de la Rosa, matod ni Attorney Conti, cannot claim that he cannot be arrested because he is a senator. Nya in a separate sad nga statement, ang National Union of People's Lawyers, ang presidente nila nga si Efrain Cortez, mi-explain siya nga ang obligation sa Philippine government nga ipa-enforce kining possible warrant ni De La Rosa is based on its treaty obligations under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute. Kining Article 127, Paragraph 2 sa Rome Statute, nagmando ni sa Pilipinas nga mo-cooperate in investigations that were commenced before its withdrawal from the ICC became effective in March 2019. So, bisan pa kuno og ni-withdraw, pero doon na maggoy separate provision under Article 127 sa Rome Statute nga kinahanglan lang gihapon ang ni-withdraw nga nasod gikan sa ICC is still bound to cooperate in investigations. Nya, ubos ana maong provision matod ni Cortez, ang Pilipinas may sugot nga makigtambayayon sa mga investigasyon nga nasugdan na before sa effectivity of the statute. So, ato ning basahon, ingon diri sa Article 127, Paragraph 2 nga, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. Nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. So, kung ato lang tinamban nun pagsabot mga higala, ang pasabot yun aning Article 27, Paragraph 2, nga dili ka makahimog justification sa imong withdrawal alang sa mga investigations nga nasugdan na sa dihang wala pa ka ni withdraw. And then maumani ang pangangkon sa prosecution panel sa kaso nga crimes against humanity nga yes, ni withdraw lagi mo sometime in 2019 pero doon na magoy ongoing investigation even before 2019. So kaning mga investigation even before 2019 for those crimes or charges nga covered ato nga time, dili mo makalikay ato, dili mo makaiskapo ato by virtue of Article 127 Paragraph 2. Nya matod sad ni Cortez nga dili sad nimo apply ang rules of the Supreme Court. Kay kining extradition proceedings dili nimo apply kang De La Rosa. Kay nganuman matod ni Cortez nga ang rules of procedure on extradition katong bag-o nga giluwatan sa Supreme Court, ni-require man ni nga ang requesting party is a state. Nya kani dili man ni state ang requesting party. Ang requesting party diri is the ICC, which is not a state. It is a court, the International Criminal Court. So matod ni Cortez nga the ICC cannot qualify as a requesting party kay dili man siya nasod, dili man siya state. ICC is a special mechanism nga gihimo pursuant atong Rome Statute. So since ang duty to enforce the warrant of arrest against Bato is not imposed pursuant to an extradition treaty,
Then ang kaning rules of procedure on extradition nga giluwatan sad sa Korte Suprema, dili ni siya mo apply. So tan-aw na to kinsa joy sakto ani mga higala, basta sa pagkakaron wala pa kunoy warrant of arrest. But kung ako sad siguro nasa posisyon sa kagamanan sa Pilipinas, especially after what had happened with the case of former President Rodrigo Duterte, of course dili gyud na nila ipahibaw nga dunay warrant of arrest. Kay first, dunay chance nga basig mo eskapo ang ilang i-arrest. Ikaduha, dunay say chance nga basin unya og mo lead into trouble or unsa nga kasikas or even violence ang pagdakop unya kung duna man gani tinuod nga warrant of arrest. So tan-aw ni nato ang development ani because si ombudsman man gud Buying Rimulya ang niingon ani. So it could be nga there is some truth to this, but we'll see. Doon naman to'y ambutan sa daning Senator Bato de la Rosa kay sa mga previous niya nga statements, ingon man siya nga willing siya nga iyang damayan dito ang iyang kanhi bossing nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So karon murag matest na sad nato kung genuine ba to nga statement. But dugay na siya niingon nga ang iyahasad nga kuan tuyo nga iyahasang questionon unya na nga lakang adto sa Korte Suprema. So mauna so far ang mga dagan sa panghitabo aside sa typhoon no niadtong over the weekend ang giingon nga arrest warrant against Senator Bato de la Rosa niya. Napamantay gamay nga oras mga higala, ako lang sad ning lakbitan paghisgot kani bitaw nagahapon nagpost man sad si former Governor Gwen Garcia about atong kay tungod man gud sa mga baha, dunay mga nag-ingon nga this is because of quarrying, doon na kunoy mga permits ang gipang grant, tungod ani mga quarrying permits kay kining nakakontribute sad sa pagbaha dinhi sa ato sa Metro Cebu dinhi sa atong probinsya. So gahapon nagpost si Governor Gwen Garcia og murag throwback nga video diin iyang gipanawagan ngadto sa mga otoridad to recognize the inconvenient truth behind the recent flooding in Cebu and take immediate action to prevent further loss of life. So matud ni kanhi Gobernador Garcia nga personal vindication is not her concern. Wa kuno siya dili sa iyang tumong dili kuno siya mo makigkontra anang gusto makigkontra niya, but matud niya nga what I feel does not matter. I am not looking for vindication. Sa dihang gipangutana siya if na-vindicate ba siya after standing firm on her controversial decision to stop the quarry operations at tubitang Apo Land and Quarry Corporation. Kining Apo Land and Quarry Corporation manggod kaniadto mi-issue og cease and desist order man siguro to ang provincial government sa kabahin sa ilang quarrying operation. I believe mauni ang katong dito sa Naga or sa San Fernando baning Apo. So si sa iyang video nga gi-repost kagahapon, iyang gi-criticize ang mga kumpanya sa simento dinhi sa Sugbo kay matud pa niya wa man ta ka nakabenepisyo ani nila ang probinsya wa man nakabenepisyo aning mga ilahang minimal na kuno ang benepisyo nga nakuha sa probinsya gikan sa ilaha despite aning ilang large scale nga production og pag-earn aning mga profits. Dagko kaayo tag mga kumpanya, upat ka cement plants dinhi matud pa sa video ni kanhi Gobernador Gwen Garcia, dako kaayo production apan sakit paminawon kay basta lang makapamintal-mintal, makahatag-hatag og food packs, okay na lang nila. Walay bayad-bayad og buwis, walay makabukbo sa ekonomiya sa Sugbo kay dadon man ang tanan kung di adto sa Manila, adto sa laing nasod. So murag ang point ni Governor Garcia kay ngano kunong may lang unta to kung nakabenepisyo ang probinsya alang nila. So pero ang ato masadiri is should we even approve even if makabenepisyo
ang probinsya, even if makabenepisyo ang lungsod or ang barangay diin kining mga quarrying operations gipahigayon, should we have approved these operations in the first place? Mao man na diha kay bisan pa og bisan pag maingon ta ma-justify sa pagtabang kay mani naigihatag nga buwis or nagbayad ang kining mga cement companies diha sa probinsya or dito sa barangay o dito sa na-share ang barangay, na-share ang munisipyo. Pero in the first place dapat ba nato na siya ipang-approve? Kay still there would have been no difference. Kay ngano man maupaw ra gihapon ang ato ang mga bungtod. Ang only difference is at least naigihatag sa kagamhanan sa probinsya, but ma-justify ba na og any amount kung ang ato ang kalikupan sad nga guba na? So still makakontribute gyapon siya sa pagbaha kay bisan pag nagdawat ang probinsya, kung maunay point ni then Governor Gwendolyn Garcia nga okay lang basta magbayad lang og buwis, but ang ato adha is the propriety kung angayan ba in the first place nga i-aproban even if magbayad sila buwis. So ato maguna nga kita mga higala base sa mga recent nga pagbaha dinhi sa tuang kadaghanan aning mga nabiktima sa flash floods ni adtong panahon ni Typhoon Tino, bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Daghan kay mga subdivisions na sa mga ibabaw anang mga bukid, mga bungtod, mga hills, bungtod nahimo ng subdivision. Nya daghan sa mga quarrying operations in the province nga naaprobahan. So naaga nito'y call nga imbestigaran ning mga quarrying operations kay nga bato nila mao kuno ni naka-contribute sad sa pagkuan sa tubig, pagdagayday sa tubig ngadto na sa mga patag. Kay of course kung sige kadag quarry, mga matay gyud na diha ang mga ang mga kahoy. So mga upaw ang bukid. So, di na masuyop ang baha. So mo na mga higala nga karon nan-aw ni nato kay although magsigitag lament no nga kining nga dunay problema, pero murag dili man gud ta makaingon nga usa ra gyud ang sani cause aning tanan. It is a confluence of a lot of things. Naadiha ang corruption, maybe nakakontribute ang substandard o ghost project sa flood control, nakakontribute sa siguro diha ang ongoing development sa ato ang mga bungtod. In fact, ang tunga-tunga sa Metro Cebu gihimuan na natong expressway, giupawan na to kay atong himuang expressway gikan sa Danau padung sa Karkar aron kuno naay alternative nga ruta. Well, tanawon sad nato na siya kung unsa nang proyektuha nga adto gyud paagion sa tunga-tunga sa bungtod. So what does it mean? Of course, mag-clearing sa dito sa mga bungtod. Nga unsa pa kining it might also have been kini gipang order ni sila nga ipang evacuate, pero maybe some of them nagmagahi, or it could also be ang mga LGUs, ang mga local disasters team, especially kung walay nagtimon sa ilaha, maybe wala sad sila nakapang pahimangno earlier, although dili ni nato ma-generalize kay baw man ta nga ato mga LDRRMM officers o mga workers mao gyud na ilang trabaho nga basta nay bagyo ilaha gyud na ngadto pangduolon ang mga nagpuyo sa mga disaster or mga flood prone area. So daghan ang mga factors, but I hope by now we have already learned our lessons. And hunaot pa unta nga ato nang bawnon kanang mga leksyon sa sunod nato nga sunod nga eleksyon, sa pagbutar nato mga bag-o nga set of officials. Kay kung karon ang atong anger hangtod lang karon nya dayon kining dili ni nato ipa-reflect sa atong pagbutar, we will experience the same thing all over again. But mao sad lagi na kung magbutar sa taglain wala say assurance nga ang katosang lain nga atong gibutaran ambot kahaon sa say performance. Would it be better or would it be worse than the performance of those who are sitting right now as our officials? So mo na ang atuaw niyang hinuklugan. Pero wala naman tay oras in itong programa ato sang ipasupot ang ato ang
Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Daghan ka nato ang nagduda, kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon nga ang atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga adunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gyud nga motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Kung tinguhaon gyud sa atong Ginoo, mahimo man siya nga magpakita sa tibok kalibutan aron ang mutuo. Apan kung buhaton niya kini, wa na kita magkinanglan sa atong pagtuo. Kung faith, mas pinungdanon sa Ginoo ang atong pagtuo. Kaysa Juan 20:29 nagingon, unya maingon si Jesus kaniya, mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka itong mutuo, bisan wala makakita kanako. Maigsoon mo kaniya, pulong nga maghataw giya sa itong kinabuhi. Magampo kita. Lang ito nga mahal, kami mituo sa imong gahom. Kami mituo nga ikaw magbubuhat sa tibok kalibutan. Busa, kami karon nag-ampo nga imo kaming dasigon sa mga panahon nga dunay mga pagduda nga moabot sa mong kasing-kasing. Tudloy kami sa pagsalig kanimo sa higpit. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y hingpit nga nagtapos sa itong tulumanon karong buntaga. Sa dili pa ta manamilit ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Silang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Nya, thank you sab sa mong news manager nga si Cap Dennis Tabar, ingon man atong mga kaubanan sa atong technical team silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Nya sila sang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug dinhi sa studio Sir Ferdy. Salamat. Daghan sang salamat kaninyo sa inyong pagpakiguban kanamo karong buntaga. Sa ngalan sa akong partner Maluin Ocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita sabta ninyo ugma dinhi sa inyong programa matag buntag, ang Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsunod.